Sabi ko, kailangan ko na talaga yung tulong mo is nung doon na ako nagkaroon ng hindi ko na na-handle ng tama yung utang na nagkaroon ako. Yun yung sa credit card na utang. Kasi hindi lang pala yung vision is to just pay the debt, pero meron pang mas malawak na kailangang i-goal. Nung nakita ko yung term na unbiased financial planning, so parang doon ako na-curious na kung unbiased to, malamang hindi to affiliated to any company. So parang doon ako natuwa na you are requesting me those documents to see na talagang kung align ba talaga ako dun sa nagiging goal ko. Especially, eto na yung sagot. Eto na yun. Today, I'm interviewing one of my financial coaching clients, Leia, to share about her journey on how she was able to overcome stress and anxiety brought about by credit card debts, and then finally be on her way to becoming debt-free. Hi, Leia. Sige. Just tell me about yourself, what you do for a living, the things you enjoy, your location, thing that people would relate to sa katulad mo din. I'm Leia from San Pedro, Laguna, and I'm a freelancer, part-time na insurance agent or financial planner. I always tag myself na full-time work from home kasi lahat ng mga ginagawa ko sa buhay ngayon is ang setup ko talaga is nasa bahay lang. So, hindi ako, I'm not full-time employee. Side hustle or meron din akong small business na inaasikaso, pero hindi ko pa siya fully talaga nabibigyan ng oras. Outside work, usually ang ginagawa ko lang talaga makipaglaro sa mga aso ko, ganyan. Kasi nga, madalang akong lumabas. Recently is yun, nagpa-pottery ako. Nag-start akong mag-aral ng pottery this year. And then, minsan kapag kasama lang yung mga kaibigan, ganyan, kung kailan lang papalabas. Pero normally talaga, most of the time, nasa bahay lang ako or kung lalabas, yun nga, medyo may mga errands na kailangan gawin. So, mukhang ang dami mong ginagawa. Kumbaga, a variety of things, parang exploring different things. Yes. Tama. So, how did you learn about MIP Academy and what's that parang pivotal moment na, parang interested ako dito, gusto ko tong gawin. Gusto ko mag-enroll dito. So, I remember, yun yung nung first time na nag-reach out ako sa'yo. Kasi talaga through TikTok, ganyan. Tapos nakita ko na since I'm also a financial planner, so I'm very, parang sa nung time na yun talaga naghahanap din ako ng mga financial content creators to add din sa learnings ko. And then I saw your post or your bio na nakalagay doon is unbiased. Actually, yun talaga yung nagpa-hatch sa akin. Yung Okay. na unbiased financial planning kasi most of the time, lalo na ngayon na parang ang dami na rin lumalabas ng mga financial planners, ganyan. So, technically kapag nasabi na financial planner talaga, minsan ang unang naiisip ng tao is affiliated to sa isang insurance agent or di ba yung mga sa insurance company rather. So, parang nung nakita ko yung term na unbiased financial planning, so parang doon ako na-curious na kung unbiased to, malamang hindi to affiliated to any company. So, parang So meron ka lang ganung agad na yes. perception. Oo, Okay. na parang before kasi ako maging insurance agent is parang meron na akong gustong i-aim in terms of my finances. It's just that siguro that time na parang napunta ako ng universe na maging insurance agent. So parang nag-increase din yung knowledge ko through my finances. Pero minsan talaga, syempre, that's part of my work na nandun sa sales, ganyan. Pero yun nga, since ako personally, parang gusto ko pa rin na may ini-aim talaga ako na something to my financial aspect. Nung nakita ko yung sabi ko, unbiased financial planning, most likely, yung i-offer mong service sa akin or anything na mapag-uusapan natin is literally kung ano yung kakailanganin ko, not with any intention of selling or whatnot or what any support. And then, after ilang tries of reaching out, feeling ko those times, medyo okay ako sa finances ko. Feeling ko ganun na parang baka hindi ako mag-swak kasi nakikita ko rin, nag-explore din ako dun sa website ng MIP. So parang may mga description dun na, teka, parang baka hindi pa para sa akin to, that moment. Siguro yung masasabi kong pivotal moment na parang sabi ko, kailangan ko na talaga yung tulong mo is nung doon ako nagkaroon ng, hindi ko na na-handle ng tama yung utang na nagkaroon ako, yung sa credit card na utang. Kasi nung una parang sabi ko, hindi, kaya ko naman to kasi parang feeling ko maliit lang naman siya, nababayaran ko naman siya nung una. Hanggang sa parang naging uncontrollable na teka, hindi ko na talaga kaya, nalulunod na ako, kailangan ko na
talaga ng tulong. That's when nakita ko naman yung mga comments or yung parang mga postings mo about financial planning for freelancers. Nasabi ko, hey, that's talaga parang nag-a-align na yung universe. Okay. So, before ko pa i-post yun, nag-iisip ka na. Yes. Na parang nag-prepare Okay. na ako kasi as I understand, syempre may mga financial, ano yan eh, of course may bayad and all. So parang nag-prepare na ako na parang, paano ko kaya ma-enroll yung sarili ko dun sa program na yon. And of course, knowing na there is also parang qualification kung sino talaga yung mga nangangailangan ng service mo. So parang nung time na nakita ko yung freelancers na naghahanap ka ng freelancers, talaga sabi ko, i-grab ko yung opportunity kasi kumbaga sa nature kasi ng pagiging freelancer, nandun yung mga up and down, kumbaga hindi ganun ka-consistent kasi or talagang straight yung let's say yung income or yung pasok ng salary. So parang if you are planning to help freelancers, parang sabi ko, lilinya talaga ako dito. Talaga ako kasi yun nga that time parang as a freelancer, hindi pa rin naman ganun ka-consistent kasi yung income ko. So there might be something in this program na baka matulungan ako. And sakto naman na nung nag-comment ako and then yun nga you mentioned that you're opening a beta program for freelancer. That's why talaga sabi ko, parang aside dun sa gusto ko na matutunan yung program na meron ka dun for freelancers, nagkataon din I really have a kind of big problem na gusto ko rin siyang masolusyonan na on my own parang hindi ko na kakayanin. Parang I really need help na ibang idea. Paano ko ba pwedeng gawin to? Tapos may mga, parang doon ko na-realize na, hey, ang dami ko palang goals aside dito sa magbayad lang ako ng utang. So, ang ganda pala nung timing talaga. Parang Super. saktong-sakto. And I Yes. remember, we've been talking way before pa, di ba? Like this Yes. official engagement. But I remember yung first nating conversation, nilagay yung credit card talaga. yun talaga yung pinaka major problem mo siguro. But as we uncover different things during the coaching, may mga iba pa, pero as in yun yung pinaka concern mo. And I remember simula pa na parang may binigay akong immediate action. Okay, can you compare yung parang before in terms of not just yung ano yung mga na-solve, yung concrete, but are there changes in mindset then before and parang after? Yes, meron. Kasi yun, before, honestly, parang sabi ko, never ko naman na, kasi, kumbaga, this is the first time that I really encountered this kind of financial issue na, so parang before, malaki yung paniniwala ko and solid yung feeling ko na parang, I really know how my finances works, na parang feeling ko hindi ako aabot sa point na talagang masasabi ko na, na broke ako and all, or na nalubog ako sa utang kasi feeling ko in any case magagawa ko siya ng paraan. But siguro that's one mindset na I think na medyo mali or sa tingin ko kumbaga natulungan ako nung program kasi kumbaga hindi din pala siguro kung ano yung alam ko before, hindi din pala siya ganun solid nung nag-join ako dun sa program. Especially yung about sa mga cash flow, and lalong-lalo na kasi ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung 3 values na parang despite na may mga alam akong strategies or methods how to handle my finances, iba pa rin siguro yung nakikita yung numbers, di ba? Ako parang sabi ko dati, enough na sa akin yung, sige, naglilista lang ako. Sige, sabihin na natin nandito napunta siya. Pero iba pa rin kapag realistically chinecheck saan napunta yung expenses. Kasi parang guilty ako na kapag dating sa expenses, may mga ini-ignore na ako na ang cover ko lang or ang kino-consider ko lang is yung malalaking expenses talaga na parang feeling ko ang bigat sa akin, ganyan. Pero yung mga minor expenses ko, medyo inaano ko na siya, parang hindi ko na siya kinakount. So siguro that's one thing din na parang dapat binibigyan ko din siya ng value na nung ginawa natin yung mga step by step dun sa program, nag-iba yung shift, nagkaroon ng paradigm shift, parang gano'n, na hindi ako dapat nagkakaroon ng, kumbaga nagiging complacent na, okay, nag-note ako, yun na yun. Pero hindi ko
ini-evaluate, hindi ko ina-assess na ano bang ibig sabihin ng mga nangyayaring expenses for the month, ano bang ibig sabihin ng mga data na nakikita ko. Hindi ko Oo. siya masyadong binibigyan ng time na intindihin na, kung ganito kalaki yung naging expenses ko, pero baka dahil lower na yung income ko, Mm. sumusobra na pala ako. So parang sa akin, okay lang, sige, basta na-cover ko lahat, okay na ako doon, wala na akong pakis. Pero during that program, it really helps me na magkaroon ng ibang parang perspective on how to take my income and Mm. also my expenses. Kasi dati Mm. talaga sabi ko, hindi, ayoko expenses, ayoko isipin kasi expenses yan eh. Doon lang ako sa Oo. Oo. akin, hindi pala dapat ganun. And parang lagi, di ba, two sides of the equation talaga siya. Kumbaga, pwede kasing malakas kang kumita, pero kung yung expenses mo, hindi rin siya managed well, wala rin mangyari. And at the same time, kung kahit hindi ganun kalaki yung income, pero well-managed yung expenses, it could work well. And even better, pag lumaki na yung income, kung may maayos ng system, smooth Totoo. flowing na siya, di ba? Ano yung experience mo working with me? Siguro ito naman more on working relationship together and kasi di ba coaching is partnership. It's not about me teaching you things. Alam mo na yan, but it's just honing and digging deeper kung ano yung mga pakiramdam mo sa mga bagay-bagay. Kasi ultimately, it's you making the decision. It's just me giving you a guidance and being accountability, ganyan. So, did anything surprise you? Or what did you like most about the program? Ganyan. Hindi ko ina-expect na magre-request ka sa akin ng yung mga details. Like, for example, I'm not sure if it's up to disclose this, pero like, for example, yung sa insurance policy ko, di ba parang first part, yung ano natin, parang hindi naman siya talaga na layout na, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng mga ganitong documents from you. Pero that's one thing na na-surprise ako kasi it means to me na hindi lang parang puro theoretical na siguro dapat ganito yung gawin mo. Pero you're coming from the data nga. Like, in-scrutinize natin isa-isa kung ano yung mga statement date, due date, parang kung ganito kalaki, tapos ganito na yung date, anong gagawin mo, and yung insurance na meron ako right now, parang in-evaluate din natin na parang ano ba ako, over-insured na ba ako, or parang is it enough ba, or kulang pa. So parang doon ako natuwa na you are requesting me those documents to see na talagang kung align ba talaga ako dun sa nagiging goal ko, especially yun nga in terms with my issue dun sa credit card ko. So talaga kung yun yung issue ko, dapat din may makita ka na ito yung mga nangyari before and ito yung mga current na kailangan mong i-cover. So hindi lang siya parang puro kasi dapat ganito yung ginawa mo. Marami ka naman kasing ginastos natin na ito yung pumasok sa card mo ngayon, sa statement mo ngayon. So, hindi ko na-feel na parang na-judge agad ako without you seeing anything naman pala na ito naman kasi yung gamit ko sa card ko, di ba? So, parang that's one really surprising for me na kasi sometimes people tend to just, jump to conclusion. Nagkaroon ka ng debt sa credit card o baka kasi nag-over-shopping ka naman or sobra-sobra lang yung gamit mo. Pero seeing those details, mas nagkaroon ako talaga ng confidence na hindi ako na-judge na yung binigay mo sa akin tips and all is really coming from kung ano yung nakikita mo na yun nga, na parang mas may basis ka rather than just saying na nag-neglect kasi ako or nagpabaya kasi ako, na mismanage kasi ako dahil yun nga, na shopaholic ako and all. So, yun lang naman. Yun talagang sobrang natuwa din ako on the part of the program kasi hindi nga naman siya talaga, ako, hindi ko ina-expect na may mga ganong, may mga ganong part. So, ang naging mindset ko lang is as just, having our session na, kamusta na ako, ano na yung mga ginawa akong steps dun sa mga goals ko, ganyan. So, yun lang talaga yung ini-expect ko. But yun nga, parang having those part na mas nagkaroon tayo ng deeper na understanding on what's really going on,
means you really value din kung ano yung mga, alam mo, yung actions na gagawin ko in the future, Mm. talagang may basis. So yun yung sobrang gustong-gusto ko dun sa part na yun. Yay! Thank you for telling that. Kasi hindi ko na-realize. Ngayon lang na sinabi mo. Parang the way I do things siguro. And try ko namang idagdag na unbiased and non-judgmental. Yes. Kasi naman sa akin, lumapit ka sa akin because you know that no, something is wrong. And you need help. Ba't mo pagdidiinan? Alam na natin yun, di ba? Na may something. And may outcome, yun yung outcome. Ibig sabihin, may root cause. So we're just trying to find, di ba? Kung ano yung cause nun. Ba't mo pa sabihan ng mga, alam mo yun nga, sinabi mong words na hindi ganun kaganda. For sure, alam mo na yun. Alam mo na yung sarili mo, kaya ka nga, diba? Kaya nga tayo nag-work together. So, I really appreciate you telling that. Surprise ako doon. Ako din, na-surprise. So, that's really, really nice to know. So, can you describe, siguro ito more of a result? Your biggest result? Or siguro we could translate that sa, how do you feel right now as compared before? Ano yung nararamdaman mo? Ako ngayon, sobrang parang, kumbaga, nagkaroon ako ng clearing. Kumbaga, sa pag-hike, parang gusto ko lang ganun ko siya gustong gamiting analogy. Kasi parang pag sa hike, diba, pag may cloud, parang cloudy. So, medyo malabo, wala ka masyadong makitang scenery and all. So, after our sessions, ngayon, mas clear na ako dun sa kung ano yung goals ko, especially yung goals ko. And, considering yung sa 3 values talaga na naging natin, isa sa naging sessions natin is yung creating yung 3 values, diba? So parang nagkaroon ako ng compass, nagkaroon ako ng North Star, kung tawagin nila, na parang pagka nagkakaroon ako ng something na goal na gusto ko i-aim, parang doon ko na i-evaluate na is itong goal na ba to, align ba to dun sa values na nabuo ko during our session. And ngayon, nag-e-enjoy ako. For some reason, nag-e-enjoy akong gumamit ng money tracker. Right? Parang, I remember ito nung malis kami nung last Saturday. So habang nasa bus ako na parang medyo nabuboard ako, naalala ko, mag-tracker na ako ngayon kaysa makalimutan ko na baka pagdating ko sa bahay, hindi ko na maalala kung ano yung mga ginastos ko. So parang before, ayokong nagtatrack ng expenses, lalo kung expenses naman. Kasi nga parang dun ko nakikita na mas maraming lumalabas na pera sa akin kesa yung pumapasok. Pero right now na nagtatrack ako ng expenses ko, either expenses or income, basta tinatrack ko lahat ng mga nagiging transactions ko, parang feeling ko mas naging responsible ako sa finances ko right now. Even more responsible kasi nga parang mas solid na yung foundation ko, mas naiintindihan ko na yung cash flow ko, yung values and yung salin ko with aligning with my goals na kung ito yung mga gusto kong ma-reach na goal at the end of the year or even by next year, kailangan din yung steps na gagawin ko ngayon, mas din ako, parang intentional din ako, clear din ako na kung ganito kalaki yung expenses ko, kumbaga evaluate ko na kailangan asan ko rin yung income ko, or kung ito man yung current income ko, dapat medyo mag-adjust ako ng konti sa expenses ko. And even yung nakwento ko na budget dun sa binili kong libro, it's really surprising na sabi ko ngayon, meron na akong specific budget na kapag nag-over budget ako, dapat tsaka ako magdadalawang isip. But since within the budget siya, parang feeling ko, it's really me being, talaga, parang yun nga, part of the responsibility. Parang intentional. Yes, intentional siya na hindi ko kailangan mag-guilty. Na, teka, nag-overspending na naman ako. Pero dahil meron na ako sinet na budget, so ibig sabihin, akin, pwede ako mag-spend, pero dapat hanggang doon lang. So parang feeling ko, I can still buy yung mga bagay na gusto ko, and even yung mga needs and wants ko, pero dapat within the discipline na ito lang yung sinet ko, so ito lang talaga dapat. So kung mag-overspend na ako, then probably I just have to either let it go or mag-ipon muna ako for a longer. Hindi ako kailangan magmadali na, oy, teka, ngayon lang to available, so kailangan ko na siyang bilhin whether ako, broke ako or not. Yung parang ganyan. Nagkakaroon ako ng stronger discipline. Tsaka sabi kasi natatawa ako dun sa pinsan ko na
naghahanap kasi ako ng sapatos. Mm. For that, by the way, gusto ko lang balita that we got approved dun sa visa ng Japan. So, kami. So, yun. Kaya sobrang saya ko. So, parang sabi niya, bilhin mo na. Sabi ko, hindi. So, parang sa isip ko, hindi. Kasi ngayon, ang intention ko lang is maghanap. Hindi ako bibili. Bibili ako when I'm already, pag ready na yung Ready budget. na. Yeah. So, parang, ayoko makita sa tracker ko na meron akong ginastos out of alam mo yun, yung balang nag-impulsive buying lang. Sabi ko, hindi. Oo. Lahat na makikita ka sa tracker ko, gusto ko, yan yung mga na-plan ko na ahead at yung mga ina-expect ko na talaga na gastos. So, ganun. Wow, ang grabe, ang daming wins. Pero siguro yung pinaka-favorite ko dun sa, ito, ang last mong sinabi, yung gusto mo na mag-track ng expenses. Dati iniiwasan mo. Kung yung pinakamalahing change yung nakita ko dun is yung the meaning you give to expenses. Dati pa nang ayaw na ayaw mo siya. Gusto mo siyang iwasan. Parang kontabida tong expenses. But right now, you see it as a tool, monitoring your expenses as a tool to really improve yung buong personal finance mo. Kasi yun talaga yung lumalabas na para so grabing change yan. Kasi kahit sabi ko nga kahit lumaki yung income mo, kung tatakasan mo talaga yung pag-monitor sa expenses mo, wala din. So it's good that you already had that habit. Hopefully, continuously masustain yung habit. And that's it habit talaga yung nabuo. Ngayon, kinikilig na ako pagka mag-open ako ng tracker ko, whether yan kasi of course, expenses is mas frequent siya than dun sa pasok ng income. Pero there's this feeling na, kinikilig na ako kapag nag-open ako ng tracker. Kasi, feeling ko that's something na talagang inire-resist ko for a long time na alam ko dapat ko siyang ginagawa pero nire-resist ko siya kasi ayoko siyang makita. Pero ngayon sabi ko, hindi. Kailangan talaga, whether maliit yan, even pamasahe nga, nire-record ko doon. Kasi sabi ko, gusto ko talaga na mas maging intentional and focus ako doon sa goal ko. Like yung emergency fund ko. So kung hindi ko itatrack yung mga ganitong small things, baka hindi ko ma-achieve or mas mahirapan akong ma-achieve kung ano yung mga gusto kong makuha na mas malalaki. Yes, actually. Kasi everything naman nag-start sa maliit, di ba? Yes. Congrats sa visa. Yes. Hingi ako sa'yo ng mga tips pag mag-Japan din ako. Inisip ko nga mag-vlog kaya ako doon. Pwede, di ba? Kasi nag-iisip na tayo, di ba, ng mga other sources of income for you to explore, di ba? So I'm sure maraming nakarelate sa kwento mo. Kahit hindi naman freelancer, even employee ka man or business owner, I'm sure maraming may ganyang kwento. So, what would you tell someone who is siguro hindi alam na may gantong program or someone that's considering investing? Kasi this is an investment. May bayad, di ba? About may financial coaching program, the MIP Academy. Ano yung advice mo sa kanila? So sa akin, for those people, kumbaga you're looking for someone or for a help, pero medyo, parang nagdadalawang isip kayo or you're having second thoughts on who to reach out to, MIP program is really worth it. Parang it really goes beyond dun sa investment amount kasi talagang yung value na binigay. And ako, sabi ko talaga ako sa sarili ko, I'm really grateful that I took this opportunity kasi hindi siguro ako mawawala dun sa parang mindset ko before and even yung struggle ko to pay my debts kung hindi din ako nag-reach out or nag-seek ng support kasi iba din talaga yung point of view ng taong may struggle, yung may challenge kesa dun sa nakikita ng ibang tao that has a clearer vision or has a clearer view. Kasi parang ako, blinded ako na ito lang kasi yung focus ko, na kailangan ko magbayad. So, anong dapat ko lang gawin? Yun lang yung naging focus ko. But having this program, mas lumawak or mas nagkaroon pa ng malaking, vision na hindi lang pala yung vision is to just pay the debt. Pero meron pang mas malawak na kailangang i-goal and kumbaga ayusin on my limiting beliefs and even yung sa mismong pag-handle ko ng finances. So really, it's really a worth investment and giving yourself support that you really need is, eto na yung sagot. Eto na yun. So, kumbaga, if you're still having doubts, take a chance, take this opportunity because it will really help you to move forward
to your goals. Yay! Thank you for saying that. And beyond talaga na yung initial na goal lang natin is to tackle the debts. Tapos Yes, oo. eventually, nag-expand na into something bigger. And Totoo. also, siguro sa mga nagko-consider ng program, this is not for everyone ha, itong gantong klaseng program. But ang maganda, MIP Academy offers sa parang initial call to discover if this is really for you or not. And I'll be really honest naman kung para sa'yo o hindi. Kasi kung hindi para sa'yo, hindi rin kita matutulungan. So, di ba? Hindi rin tayo magkaroon ng magandang outcome. So, yes, thank you, Leah, for saying yes. And I hope na yung mga na-discuss natin, natutunan, you could share to everyone. You're really share to everyone. Super talaga. And hopefully, di ba, gusto mo yung maging financial planner and you're an insurance agent, for sure, you are someone na could be a messenger. Mas marami kang may reach out talaga na may kailangan ng gantong lessons or, you know, even the tools that we use. So, yun, thank you din for saying yes to the interview talaga.